5,000 piso hanggang 30,000 na ang multa sa mga motoristang daraan pa rin sa EDSA busway simula po yan sa Lunes. Kanina, tuloy pa rin ang panghuhuli sa mga pasaway. Ang isa ngang naharang, muntik pang sagasaan ang ilang MMDA enforcer. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Ako naman! May pamilya yan, may anak. DOTR! Ano ba yan? Grabe, mga insan! Todo na to! Napanood ko yung video na to. May muntikan na siyang masaging MMDA dyan. Oo, totoo. Tinakasan niya talaga. Yan, may asawa yan. May pamilya, kaya nga. Bakit ko nila ang sagasaan? Tao mo yan. Ganito na lang ang galit ni MMDA Task Force Special Operations Head Bong Nabriha sa motoristang muntik sagasaan ng kanyang mga tauhan sa EDSA busway sa Cubao kaninang umaga. Sinita ng MMDA ang SUV dahil dumaan ito sa busway. Imbes na huminto, sinubukan pa nitong tumakas pero nahabol din. Nagdahilan pa raw ang motorista na mula siya sa DOTR. Naku, may grabe. vehicle pass pa nga ito ng DOTR sa windshield ng sasakyan pero hindi naman naka-government plate. Inabutan namin doon. Anong rason? Yeah? DOTR kami. DOTR nga itong policy na to na ini-implement namin tapos hindi kayo. Nako naman, Nebriha, anti-pur ka! Nebriha, anti-pur yan. Ginagawa mo. Hindi, pero alam mo alam ko na kagad sasabihin ng mga mga detractors ni Nebriha. Alam ko na kagad sasabihin. Kung wala namang camera yan eh. Hindi naman gaganyan yan eh. Pag wala naman silang camera, tingnan mo na, dapat may camera sila eh. Sarap tuktukan ng mga no? Hindi, totoo, ganyan ang mga toxic na tao eh. Pag walang camera yung mga enforcer, sasabihin, dapat may camera yan para talagang nalalaman at alam natin kung nangungutong ba yan o hindi. No, may daladalang camera. Tingnan mo na. Pag walang camera yan, hindi ganyan yan. Puta, sarap batukan talaga. Pasensya na, sarap batukan ng ilang mga kababayan natin ha. Sa pagiging toxic. Maganda siguro yung mga toxic. Pumunta na lang kayo sa kalsada. Kayo na lang mismo magbantay. Diba? Awa naman to si Nebriha. Alam mo, sa totoo lang, naawa na ako dito. Paus na eh. Hindi ko alam kung paus siya, kaka-KTV. Biro lang. Hindi ko alam kung bakit paus yan. Dahil paus na yan kasi grabe siguro. Sigaw na lang na sigaw yan sa kalsada. Kawawa naman yung mama na yan. Nung init-init yan. Tapos doble naka-best pang init kaya niyang best na ganyan. Diba? Mantakin mo araw-araw ka ganyan. May motor pa naman to. Sana nag-ride na lang to. Hindi, ako alam biro. Kahit noon pa hanga na ako dito kay Nebriha. Dahil, alam mo yun, minsan medyo napupuna siya, di ba? Napupuna siya dahil sa mga ginagawa niya, pero kailangan kasi natin ng ganito eh. Dahil sa Pilipinas, maraming ganyan. Taga-DOTR ako eh. Taga-LTO ko. Yung pala, nagpupunas lang doon. Nagwawalis-walis lang pala doon. May dala-dala ng LTO. Pulis ako eh, pulis. Anong pulis? Basta pulis. Ganyan eh, di ba? Marami sa Pilipinas na ganyan. Napakaraming ganyan sa Pilipinas na siga-sigaan. Na yung tipong, tama siya eh. Kung taga-DOTR ka, ikaw nga nag-utos sa amin eh. Yung ahensya ng gobyerno nag-uutos, kami nag-i-implement lang eh. Di baguhin nyo yung batas. Sumusunod. Sa huli, tinikitan ang driver at pinagmulta ng 1,000 piso. Tingnan mo, bastos talaga. Tumatakas ka agad eh. Alam mo, dapat, sa totoo lang, yung mga ganyan, tinatanggal yan sa DOTR eh. Kung meron man yung kontrata sa DOTR, dapat yung mga, kaya lang kasi, yung DOTR natin, walang yagballs eh. Pasensya na, pero totoo yan ha. Diba? Yung mga alam mo, ang problema kasi, pag yung mga boss ng mga ganyan, mga walang yagballs,
Hindi takot yung mga tauhan nila sa kanila. Totoo naman yan eh. Hindi takot kasi yung tao. Alam mo, kung takot ang mga tauhan mo, yung mga nasa ilalim mo, hindi gagawa ng katarantaduhan niya at ipapalandakan kung saan pa sila galing. Di ba? Hindi ho nila gagawin yan. Pero kung sila ho ay hindi takot, ipagyayabang yan. Lahat talaga. Hindi, ganito ako eh. Dinaig pa yung sekretary. Hindi rin nakalusot ang sasakyang ito ng PhilPost na pumasok din sa busway. Ay, kasi sir, kala ko pwede kami marked vehicle. Naku, Kaya, kuya, marami naman nangyayari sa mga maling akala. Yung akala nila, girlfriend na sila kasi minessage sila, sinagot sila sa messenger. Nasabihan ka lang na, oh, how sweet. Very nice. Akala ka agad, girlfriend. Delikado yun. Mga asumera, ganun, ha? Delikado yun. masok din ako. Red plate. Hindi ko na maalam na bawal din. Paalala ng MMDA, piling government vehicles lang ang pwedeng makigamit sa EDSA busway na inilaan talaga para sa city buses. Pwede lang dumaan sa bus lane ang mga marked vehicle ng PNP at EFP, pati ambulansya, truck ng bumbero at iba pang emergency vehicle. Naku po! Marami kasi tayong mga government agencies na red plate, may markings, pero these are administrative in nature. Wala naman silang enforcement mandate. Pero dahil marami pa rin pasaway na motoristang pilit dumadaan sa busway, simula sa Lunes, November 13, ay itataas na ang multa sa mga lalabag dito. Yung! 5,000 piso agad. Ay, grabe ka. Nebriha. Anti-poor ka, bakit 5,000 yan? Anti-poor. Linawin lang ho natin. Desisyon ho yan ng buong samahan ng mga mayor ng Metro Manila. Si Nebriha ay tagapagpatupad lang. Kung may reklamo ho kayo, hindi ko wala akong kinaugnayan kay Nebriha, baka akala ninyo, hindi ko naman po wala naman po kung ano diyan. Kaya lang doon lang tayo sa tama, 'di ba? Yung decision ho yun ng Metro Manila Council yung 5,000 mura na nga yan Bakit? Mga Pogo executive. Yung 5,000 na yan. Bato lang nila yan. Ang multa para sa first offense, 10,000 pesos naman at 1 buwang suspensyon ng driver's license sa second offense. May kasama pa yung mandatory seminar. Naku, yun ang pinakamahirap sa lahat, yung seminar. Yan nga, iniwasan ng mga tao pag kuha ng lisensya, yung mag-seminar. Kaya nga ang daming kamote driver at rider Hindi nga nila alam kung ano yung batas Kasi hindi umiwas sa seminar Tapos pag sa seminarin mo, naku po, patay tayo dyan. Para sa ikatlong offense, 20,000 pesos at 1 taong suspension ng lisensya. Naku po, ayoko niyan. 1 taong walang lisensya, patay tayo dyan. Third offense, fourth offense. Parusa, habang 30,000 pesos naman Nako! at total revocation ng lisensya Nako kapag po. inulit pa sa ika-4 na beses. Nagbabalita mula sa front. At meron ako napanood na balita. Ewan ko kung totoo ito. Please confirm it. Pero napanood ko sa balita. Pag tinakbuhan, 30,000 ata. Okay? I think napanood ko yun. Hindi ko alam kung saan news yun. Akala ko ito yung news na yun Pag tinakbuhan po yung enforcer, 30,000 ang singil at kumpiska ng lisensya. Okay? Actually, pabor ako doon. Bakit? Kasi nakakaawa naman itong mga enforcer natin. Mga nagpapatintero sa karsada, di ba? Hindi, nakakaawa sila. Kasi syempre, minsan, pag nadali mo pa yan, hindi naman biro yung ginagawa nilang pumapagitna para parahin yung mga Ako sa totoo lang, dapat may dala silang patpat Oo. Kaya lang, madedemanda yan. May dala silang patpat, tapos hawak nung dalawang enforcer para pag tumakbo. Ganun yung ulo nung... Kasi lalo na yung mga nagmumotor pag tumakbo. Yan ang mahilig magtumakbo dyan. Compare naman sa... Hindi, meron din naman mga tumatakbong kotse katulad ng isang tambaluslos doon. Tinakbuhan niya, di ba? Pero sana lang magawa ng paraan. Sana pwede, no? Yung pag tumakbo, latagan ng yung may butas para mabutas.
Ang ganda siguro nun, ano? Oo, nasa video ni Gadget Addict yon. Sinabi ni Bong Revilla na isang violator na tumakbo per nahuli. Nandun pala yun. Okay. Sana totoo yun, ha? Sana ilagay din dyan. Revilla, sana ilagay nyo din po na pag tumakbo, 30,000, di ba? Para talagang pagka hinuli na, magpahuli na. Kaya lang, 5,000. Ako, madugo yun, Brad. Madugo yun, 5,000. Woo! Marami ka na rin mabibili nun sa 5,000. Kaya maganda siguro, wag na ho tayong dumaan sa busway, di ba? Iwas-iwas na lang para pantay-pantay. Kasi iba gusto talaga nakakalamang sa kapwa, di ba? Maganda pantay-pantay.